Magandang araw mga classmates. Kumusta na ang negosyo nyo? Maganda ba ang takbo nito o madalas ay namumroblema ka dito? Siguro lahat tayo ay namumroblema sa negosyo natin at minsan pa nga ay stress na stress tayo sa performance nito. Well, okay lang naman yun mga classmates dahil normal lang naman na nagkakaproblema ang negosyo. Pero ang mahirap ay araw-araw may problema at hindi mo na natikman ang ginahawa. Mahirap talagang magnegosyo mga classmates, lalong-lalo na kung startup pa lang ang negosyo mo. Dahil kung madaling magtagumpay sa isang negosyo, palagay ko lahat ng tao ay aasaming magnegosyo na lang. Pero hindi ganun mga classmates, may ups and downs talaga ang negosyo. At kadalasan, yung first 3 to 5 years mo sa negosyo mo ang pinakamahirap na dadaanan mo dahil nandito lahat ng setbacks at learnings mo para maging matatag ka at ang negosyo mo. Itong mga learnings na to ang dadalhin mo sa araw-araw na pagpapatuloy mo sa negosyo mo. At kapag nagawa mo to classmate, sigurado o malaki ang chance mo na magtagumpay ang negosyo mo. Pero sa mga taon na nahihirapan tayo sa negosyo natin, paano ba natin malalaman kung nalulugi na ang negosyo natin? Kailangan kasing malaman natin ito para magtagumpay tayo. At yan ang pag-aaralan natin ngayon mga classmates, ang mga senyales na nalulugi na ang negosyo mo. Mahirap kasing hindi natin alam ang mga senyales na to dahil baka mabankrupt ang negosyo natin. At ang unang senyales na nalulugi na ito mga classmates ay nakakapangutang ka na sa iba dahil nararamdaman mong kapos ka sa panggastos. Nangyari na ba to sa inyo mga classmates? Yung tipong nangungutang ka sa iba para pang-ooperate mo sa negosyo mo? O kaya naman ay dahil araw ng swelduhan, mangungutang ka sa iba para may pampasweldo ka? Kung ganito ang status mo ngayon classmates sa iyong negosyo, malamang na nalulugi ka na nga. Bukod sa nalulugi ka sa iyong benta o sa serbisyong ginagawa mo, wala pang ibang income o puro expenses na lang nangyayari at kinakain ka na ng expenses ng opisina mo. Mahirap ang ganitong sitwasyon mga classmates lalong-lalo na kung pinangutang mo pa ang puhunan mo. May mga gumagawa kasi ng ganun, yung mauungutang ng puhunan at ipang ninegosyo dahil naniniwala siyang kikita ito. Ang payo ko sa inyo mga classmates, kung first time mo lang magninegosyo at galing ka sa pagiging empleyado, huwag kang mangungutang dahil siguradong malulubog ka lang sa utang. Napakahirap pagtagumpayin ng unang negosyo lalong-lalo na kung galing ka sa pagiging empleyado. Madami kang learnings na ma-encounter dito at hindi mo inaakala na mangyayari ang ganun. Mas magandang gawin mo dito ay magsimula ka sa maliit na puhunan at pagkasyahin mo muna kung ano ang meron ka. At kapag kabisado mo na ang business flow at environment mo, saka ka mangutang kung kaya na. Ang ikalawang senyales mga classmates na nalulugi na ang negosyo mo ay hindi na consistent ang sales mo at mas madalas na mababa ito. Kung may binebenta kang produkto classmate, normal lang na may araw na mababa ang sales mo at may araw naman na mataas ang sales mo. Pero hindi normal mga classmates na wala ka palaging benta o palaging mababa ang benta mo. Kung na-encounter mo ang ganito, malamang nakulang ka sa strategy o kulang sa plano ang sales and marketing team mo kung paano makakabenta. Mas maganda na i-meeting mo ang team mo at kuhanin mo ang feedback nila kung bakit wala o mababa ang sales nyo. Sa mga makukuha mong datos dito, makakapagsimula ka na magplano kung paano nyo mapapataas ang sales nyo. At ang ikatlo o huling sinyalis na nalulugi na ang negosyo mo classmate ay nagpa-follow up na sa iyo ang supplier mo kung kailan ka ulit o-order ng supply sa kanya. Malamang kung may supplier ka at may MOA kayo o yung tinatawag nating Memorandum of Agreement sa kung ilan ang kailangan mong ibenta, siguradong hahanapan ka nito ng output para mag-sustain din siya. Kung hindi ka kasi makakabenta ng produktong pinagkasunduan nyo, malamang na nag-iisip na din ang supplier mo na ibigay na lang sa ibang distributorship para mag-move ang produkto nyo. Pero kung wala naman kayong agreement o target na supplier mo, paborito sa'yo dahil hindi ka mape-pressure kung ilan ang kailangan mong ibenta. Kaya lang mga classmates, kung wala ka kasing target sales kay supplier, mahihirapan kang ibaba ang presyo mo at malamang na may iba pa din siyang sinusuplayan sa area mo. Mas maganda kasi na makuha mo ang distributorship at mangako sa kanya na magpuproduce ka ng benta. Don't wish for an easy life, wish for more skills. Yan ang tamang prinsipyo. Ilan lamang ito sa mga ideas o senyales na nalulugi na ang negosyo mo. Kung may iba pa kayong idea, ay pakishare naman at pakisulat naman ito sa comment section natin sa ibaba para matuto din kami. Ano mga classmates, may natutunan ba kayo sa mga tinalakay natin ngayon? Sana ay nakapulot kayo ng idea dito at magamit nyo ito sa inyong pang-araw-araw na buhay para umunlad palalo ang inyong negosyo. Alam kong hindi ito madali pero ang kailangan lang natin gawin ay magpatuloy. At bago tayo maghiwa-hiwalay mga classmates, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel ay pakihit naman ang subscribe button at pakiclick mo na din ang notification bell para palagi kang updated dito sa ating klase. Madalas ay nag-upload tayo ng video dito na maaaring makatulong sa atin sa pag-abot sa ating mga pangarap. At kung may mga kaibigan o kakilala din kayo mga classmates na sa tingin nyo ay matutulungan natin ay pakishare naman ang video natin na to para mas lumaki pa ang community natin.
Ang layunin natin dito ay para matuto tayo sa pagninegosyo at umunlad ang bawat isa. Stay tuned lang kayo dito sa ating channel mga classmates at magkita-kita na lang ulit tayo sa ating next video.